guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan po kayo at mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon nyo sa inyong pamilya, sa ibang tao, at sa inyong mismong karelasyon sa inyong person. Okay? At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Malamang yung iba po sa inyo, gumagawa kayo ng affirmation. Nagre-request kayo kay Lord, sa Panginoon, pero hindi nagmamaterialize ang inyong affirmation or ang inyong ginagawang manifestation. Kung ikaw, Kristiyano ka, or ikaw naniniwala sa Diyos, sa Kingdom of Heaven or sa Kingdom ni God. Una, gusto kong ipaalam sa inyo na si Jesus Christ, ang mission niya kasi sa mundong earth ay mag-preach tungkol sa good news ng kaharian. Yang langit, kaharian ng langit, na which is invisible po yan sa lahat ng tao. At hindi lahat ay nakakapag-access sa Kingdom of Heaven. Kahit sabihin mo na isa ka pang pastor, or pare, or dahil graduate ka sa isang university at isa kang batikan na manunuro ng Biblia, at kahit na isa ka pang YouTuber na ang iyong niche ay ang Biblia, as long as hindi ka born again, hindi ka citizenship ng kaharian ng langit, hindi ka makakapag-access dyan. Okay? So, explain ko lang yung tungkol sa citizenship. Ano ba yan? Ngayon, kapag naging citizenship ka ng kaharian ng langit ng Diyos, or the Kingdom of Heaven, Kingdom of God, yung iyong dasal ay mapapasa kamay mo. Okay? Once na naging citizenship ka. For example, isa kang overstay sa isang bansa. Let's say sa Japan or sa Canada. So, meaning, overstay ka, wala kang citizenship. Wala kang citizenship, wala kang rights. Wala kang rights para magreklamo. At kung ano man ang dapat ang gagawin sa ng gobyerno, wala ka ring laban, di ba? Kasi wala kang citizenship, wala kang rights, di ba? Hindi ka naman citizenship ng bansa 'yon. Di ba? Tama, mali. Pero kapag ikaw ang citizenship ng isang bansa, may authority ka, may karapatan ka. Kaya pwede mong ipaglaban at makuha yung karapatan mo. Ganon din sa kaharian ng langit, sa Kingdom of Heaven. At ang kaharian ng langit ay isang bansa rin po yan. Isang parang gobyerno. Ang kaso nga lang, invisible yan eh. Hindi nakakita ng normal na tao. At isa kang anak ng hari, anak ng Diyos. At ang Diyos ang iyong master, big brother, at ang tanging loyal sa iyo. Lahat ng pangako na binitawan ng Panginoon or sinabi mo si Jesus Christ, lahat yan tutuparin niya. Dahil hindi siya manloloko, hindi siya sinungaling. Yun nga lang, base sa kanyang divine timing. Kasi lahat ng kaganapan dito sa mundo natin, lahat yan may law. May law at meron divine timing. Kaya huwag kang mag-expect, pero maniwala ka at sumampalataya ka sa Kanya. Okay? Sinasabi nga sa Matthew 6:33, Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yan ang sinasabi. So ngayon, bakit ko ba nasabi yan? Dahil marami sa tao ang gusto ng magkaroon ng pera, magkaroon ng material na bagay, magkaroon ng kung ano man ang gusto nyo, So malamang na nagdadasal kayo, gumagawa kayo ng affirmation, manifestation, pero hindi naman, wala kayong natatamo. So ngayon, ang reading natin ay tungkol sa inyong pananalapi. Money reading, which is ang money, kasama na rin dyan kasi ang career nyo. Siyempre, kung may career kayo, may papasok na pera. So ngayon, aalamin natin kung ano ang parating this coming month of October. Okay, Cancer, ikaw ngayon nabigyan ko ng reading ha. Pananalapi mo ito, parating sa buwan ng October. Alamin natin yung enerhiya mo.
Ang lakas ng ulan sa labas. Grabe, kumukulog, kumikidlat. Natataranta yung dalawang ibon ko kasi kumukulog, kumikidlat. Tapos, yung mga takbo ng sasakyan, sumasaragasa. Grabe. Okay. Tabi lang muna natin yan. Okay, the divine source, thought power, and spirit guides. Tapos, adventure. Make a decision. Meron ako nakita dito agad. Alam mo, dito nakakita ko, ikaw ang Cancer na walang pigil ang ambisyon mo. Siguro, meron kang obsession. Ang obsession, marami yan. Malamang ikaw ang Cancer na, masasabi ko, obsessed ka siguro sa gamble. Daming hayop dito. For example, mahilig kang bumili ng lottery, mahilig kang bumili ng scratch, mahilig kang tumaya sa sabong, mahilig kang anything. Sumasali ka siguro sa mga parapol raffle, mga ganyan. Or mahilig ka siguro yung bumili ng ng mga parang isang basket, tapos yung parang mystery box, yung ganon. At isang gamble din yan, di ba? Bibilhin mo na, let's say, yung isang plastic bag. Hindi mo alam kung anong laman, pero bibilhin mo siya ng worth 2,000, di ba? So, mahilig ka sa ganon. Hindi lahat yung iba. Bakit? Bakit ka mahilig? Kasi, umaasa ka. Umaasa ka na merong swerte. May swerte, baka lalo na sa lottery, mananalo ka. Parang big time money, lansang money, papasok agad sa'yo. Or instant millionaire ka. Naandun yung iyong dreams, na which is pwede mo na mamata mo yan, pero hindi ko alam kung matatamo mo to or pero mahilig ka sa ganon. Masasabi kong parang malayo sa reality. Pero yung iba sa inyo, tingin ko sa trabaho. Maaring may position ka na nais mo talagang mata mo at doon mo gustong mag-adventure. O kaya projects, siguro yung iba sa inyo. Na gusto mo, meron kang gustong project, gustong trabaho, gustong business na pasukan, or sideline, meron kang gustong bagay na masasabi ko na gusto mong pasukan, gusto mong i-manage. Ayun. Tsaka Cancer, tingin ko sa'yo, may gagawin kang bagay na kahit mahirapan ka pa, gagawin mo yun. Para lang matamo mo yun. Gusto mo kasi mapasa kamay ito eh. Kaya, masasabi ko na, gusto mo to eh, ambisyon mo to eh. Meron kang ambisyon na gusto mong talagang ma-accomplish. Tingin ko sa'yo, sari-saring pamamaraan ang gagawin mo dito. Kaya make a decision.
Yung sari-saring yon, alin ba dun? Yan ang mensahe sa'yo ng baraha. Kung sa trabaho mo, nakakita ko na parating, mayroong magandang parating this month. Malamang na, meron kayong, masasabi kong, dami kasing hayop dito, meron kayong siguro mga bagong pasok sa trabaho dito. Mga office coworker, bagong pasok. Or baka ikaw ang papasok. So, meron kang makikitang bagong trabaho. Pero, teka lang. Dali lang, ha? Malamang yung iba sa inyo makakahanap ka ng bagong trabaho. Kung naghahanap ka. Or merong offer na darating. Pero, yes, matatanggap mo itong trabahong ito. At the same time, hindi ko lang sure na dito pero yes, may matatanggap ka trabaho pero yung mga magiging ka-teamwork mo, maiinggit sa'yo. Yes, maiinggit sila sa'yo. Ngayon, yan ang pinaka-keyword. Paano mo sila pakikisamahan? Malamang na pagka tinarayan mo sila, nagsuplada ka, gagantihan ka rin nila. Kaya mangyayari, bully. Mabubuli ka. Or ikaw ang mambubuli sa lugar na depende yan, May pananakot, may pagtatanggol. Malamang na ipagtatanggol mo yung sarili mo, yung saloobin mo. At ko rin na may paot na mamumuo. Ang nakakita ko. Kaya depende na lang yan sa iyong pakikisama sa kanila. Magbabago yan. Gugulong ang mag-iiba. Kaya ang susi dito, ang pinaka-keywords or ang pinaka-key base sa iyong action. Ikaw ang tanging nakakaalam nito. Kahit sabihin mong future pa naman yan, no. Ang future mo nababase yan sa action mo ngayon, sa present mo at saka sa past mo. Yes, oo, meron talagang nakatadhana talaga, pero meron namang hindi na nakabase talaga sa action mo. At ikaw ang susi niyan. Kung ayaw mong mabuli, then depende yan sa action na gagawin mo. Magpapakita ka, magpaparaya ka, magpapakumbaba ka, or makikisama ka. Pero meron ka kasing ambition din, na gusto mong ma-accomplish, Kaya, makakabuti sa'yo. Kaya nga make a decision, Wise decision ang dapat ang gawin mo. At huwag mong pairalin yung galit, puot. Kaya sinasabi dito, love. Pairalin mo yung pagmamahal. Kasi mamaya sa simula lang, Pero kung magkakasama kayo sa project, magkakasama kayo sa trabaho, syempre matagal na samahan yan, So mamumuo dyan yung inyong trust sa isa't isa. Pag wala yun, hindi mag-work ang project nyo. Kung ano man ang project or trabaho nyo mismo. Kung sa trabaho, company employee ka, malaking istorbo yan para sa boss mo, para sa kumpanya. Diba? Kaya huwag mong papairalin yung sarili mong kagustuhan lang. Yung sarili mong paniniwala. Pero ito ang magdadala sa'yo ng magandang sitwasyon kung maganda ang iyong asal, kung kikilos ka ng positibo. Kaya naandito sa'yo ang susi. Dahil ka ang susi ng buhay mo. Ng isipan mo. Thought. At yan ang ibibigay sa'yo, yung divine source na yan. Okay? Cancer, na-get mo yan. Kuha pa tayo ng ibang baraha. Kasi nakikita ko, mukhang magkasalungat kasi yung mga paniniwala nyo. Malamang this month, mabilis ka sigurong magalit. Sasabog ka dito. May mga mountain, volcano. Baka yung iba sa inyo, last time sumabog na. Mabilis ka rin siguro makahanap na away this month. Kasi may inis ka .
Magbibenta ka ng away or bibili ka ng away. Alin dun? Lalo na sa sa cancer na sa trabaho mo, sa company. Kahit hindi company siguro din, yung iba sa inyo. Pero alam mo, cancer, kailangan be professional ka. Professional. Ang mga proseso na gagawin mo ay dapat yung nasa karaniwang lugar ka para mapanghawakan mo ang mga sitwasyon. At isa pa, ingat. Ingat talaga, cancer. Win or lose. Sino ngayon ang bubunot nito? Ikaw na, cancer. Bunutin mo na yan. Wisdom. Beauty. Beauty. Ang mensahe sa'yo ng baraha, cancer, kailangan mong manindigan ka sa mga ginagawa mo or sa mga binitawan mong salita. Okay? Yun ang kailangan mo, cancer. Kaya kasi sinasabi ko, be professional. Alam mo, cancer, kailangan mo talagang mapanghawakan yung sitwasyon. Yes, kailangan mo talaga mag-ingat, Kasi, eto nga Ngayon, maaaring ang mga pagkakasalungat mo sa kanila, kung sino man yung tao na, mas siguro dati pa to, mayroong mga taong magkasalungat kayo ng paniniwala, hindi lang paniniwala, yung mismo talagang ayaw nyo ang isa't isa. Yung iba sa inyo. Kaya, malamang sa simula pa lang meron na talaga kayong hindi pagkakasundo, misunderstanding, pero kailangan mo pa rin pairalin ang kabutihang asal. Huwag kang magmalaki, huwag kang magmataas, merong mga ganong klaseng tao Wala ka nang pinag-aralan, hindi ka naman marunong, kumbaga, hindi mo naman alam yung trabaho, hindi mo naman yung ginagawa mo, yung kung ano nakatoka sa'yo, ang lakas pa ang tapang mo pa. So, baka yung ibang cancer sa inyo, ganyan. Kaya nagkakaroon tuloy kayo ng kumbaga, umiiral dito yung ego. Dito sinasabi wisdom, beauty, and then dito my heart. Ito susi. Yun ang kailangan mo. Ito kasi win or lose. Kung aayusin mo ang iyong attitude, cancer, malamang na ikaw ang mananalo. Ang pagiging winner naman, hindi naman kailangan magsalita ka ng masasakit na salita or i-down mo kung sino man yung taong magkasalungat kayo ng paniniwala. Yung pagkakaroon mo ng pagpapakumbabang ugali, yung sa ganyan palang winner ka na. Actually, yan ang gusto ng Panginoon, yan ang gusto ng universe, ang magpakumbaba ka. Baka ikaw ang cancer na mapagmataas, yung ego mo, or ikaw yung cancer na meron kang ugali na hindi ka talaga magpapatalo. Kaya sinasabi sa'yo dito ng baraha, mag-ingat ka. Okay, cancer? Minsan, cancer, yung pagiging defensive mo o yung pagalit na pananalita mo or kilos mo o yung sobrang sensitive ka siguro, yung iba, yan ang nagdudulot kasi ng gulo. Kaya, mag-ingat ka na lang, mag-ingat ka sa pananalita mo, sa kilos mo, kasi, hindi lahat ng, kumbaga, ang tawag dito, cancer, meron kayong mga sitwasyon na hindi pagkakaintindihan. Ngayon, ang mangyayari kasi dyan, hahaba pa. Dadalhin nyo pa yan, lalo na kung talagang sensitive yung ikaw or yung person, kung sino man yung meron kayong mga coworker mo or yung ka-business partner mo, madadala mo pa yan sa susunod na buwan, baka taon, or baka yung business itself makakat na yan. Magiging ekes na yan. Okay? Mawala yung collaboration nyo. Tsaka yung iba sa inyo, huwag nyo nang pahabain. Be responsible. Maging aware ka sa mga kilos mo, sa lahat ng mga sinasabi mo. At saka, malamang nang iba sa inyo, lack of communication kayo.
Kaya nagkakaroon tuloy kayo ng misunderstanding dito. Kaya it's either na manalo ka, matalo ka. Nasa sa iyo kasi ang susi niyan eh. Ano? Kahit ano pang career ang meron ka, business, yung pera mo rin, ganun din. Kasi gagamitin mo rin yung pera mo para sa ano, kung ano mang ang tawag dito, sitwasyon ng meron ka, ano? Kahit bibili ka lang, ano? Tapos merong dayaan na nangyari. Kaya sa simula pa lang, mag-ingat ka na. Okay, Cancer? Kaya masasabi ko, ang parating dito sa buwan na to, ano, kailangan mo mag-ingat. Lalo na kung ikaw may pamilya, or may karelasyon, or kaibigan. Malamang na, hindi lang ito sa coworker mo. Ano? Dahil sa pag-uugali mo nga, baka sa bahay din, ano? Bahay, kaibigan mo, sa pamilya mo, merong mga pagtatalong magaganap tungkol sa pera. Ano? Kaya, masasabi ko, kakailanganin mong maging mas maingat sa iyong pananalapi, ano? Lalo na pagdating sa pagtitiwala. Maaaring sila hindi magtiwala sa iyo or ikaw hindi magtiwala sa kanila. Yan ang nakakita ko. Mga pagtatalo ito, sandali lang. Ano bang parahang? Ito siguro, hindi, ito na lang siguro. Oh, blessings, enlightenment, opportunity. Bigla ko na ano to, opportunity. Alam mo, Cancer, masasabi ko dito, urong lang natin itong ating ano. Dito na lang. Ayan. Kita pa naman sa screen. Alam mo, Cancer, masasabi ko na dito, opportunity, enlightenment, blessings, maaaring may mga taong nagtatangkang kumuha ng pera mo. Kung hindi man siya pera, merong opportunity na darating sa iyo, ano, kukuhanin ito. Sila ang bubunot nito. Kasi may inggit na darating. Yung blessings na para sa iyo, na i-offer ng source ng universe, may taong kukuha nito. Sila ang bubunot. Kaya nga, dapat mag-ingat ka rin talaga kasi yung mga kasamahan mo, yung mga tao sa paligid mo, kailangan mo rin maging kakampi sila. Dahil hindi naman lahat ng tao kaaway mo. Hindi rin naman lahat ng tao kakampi sa'yo. Ano? Pero, mas maganda na merong kang kakampi para sila ang ang magtuturo sa'yo. Kaya tingin ko this month, Cancer, naring hindi lahat sa inyo, may magnanakaw ng pera mo, maaring sa loob ng bahay, or merong mangungutang na hindi ka babayaran. At merong opportunity na darating sa'yo na iba ang ang tawag dito, ang masusulot. Ayun, sorry, hindi lumalabas ang Tagalog. Masusulot ito sa iyo. Darating ang opportunity, itong blessing na darating sa iyo. Na which is ito ang pinakaswerte mo dito, mawawala ito sa iyo, Cancer. Maaagaw. Kasi may taong magtatangkang angkinin ito. Kaya sabi ko sa iyo, may bully, di ba? Malamang nasisiraan ka dito. Yung sasabihin, si Cancer, ganyan ang way ng pagtatrabaho niya, bla 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 bla. Anong pagsasabi? Kaya, eto. Kaya kailangan mo talaga, Cancer, magpakita ka ng kabutihang loob sa kanila. Kaya beauty ang lumabas sa iyo.
At saka heart, beauty heart. Kailangan, hindi mo kailangan magpaganda na magpaganda. Hindi mo kailangan ng kagandahan. Ang kailangan mo dito puso. Puso at talino. Ano? Wisdom. Talino, katalinuhan, kaalaman. Lalo na kung ang pinapasukan mong trabaho ay talagang sa opisina. Ano? Kung nagatrabaho ka na as a beauty contest or hostess ka, yan, kailangan mo ng beauty. Beauty, sometimes wisdom. Pero pag sa opisina ka, more on wisdom ka dapat, katalinuhan, kaalaman. Ano? Then, pangalawa na lang ang beauty. Anuhin mo ang beauty sa business. Kung empty naman yung utak mo. Tapos mayabang ka pa, mapagmalaki ka pa. Walang susunod sa'yo, lalo na kung leader ka. Or gusto mo magpaka-leader. Kung gusto mo magpaka-leader, dapat meron kang qualification as a leader na kaya mong i-lead yung mga tao. Kaya ang kailangan mo, communication. Kasi dito, lack of communication kasi kayo dito eh. Kaya nagkakaroon ng misunderstanding. Which is konektado yan sa pananalapi mo. Ano? Yan, kaya may darating sa yung opportunity pero may tendency na masulot ito. Okay? Yung pera mo. Success mo to eh. Blessings. Blessings ang sinasabi sa'yo. Okay? Cancer. So yan ang nakita ko sa iyong baraha. Masasabi ko prayer na bagay sa'yo kasi mukhang gusto mong manalo din sa lottery, ano? Bagay sa iyong prayer kasi meron tayong blessings dito, financial miracle. At ang gagawa tayo ng prayer based sa iyong baraha. At sandali lang, Cancer, ilalabas ko ang aking bell. Kasi alam mo dito, Cancer, no, malamang na may hinaharap kang problema sa pananalapi. Malamang sa nakalipas na buwan mo rin, ano, yung iba sa inyo, no? Kaya maaring pagod ka na rin. Kaya dito, mukhang mukhang nakahiga na eh. Ito naman, ganyan, no? Gusto nang mahiga, pero naandito pa. Ito naman, nakaano na sa loob ng shells. Malamang yung iba sa inyo, pagod na, stress ka na. Pero ngayon, ang pagdarasal para sa isang himala, ano, ay maaaring maging isang malakas na mapagkukunan mo at magbibigay sa iyo ng kaaliwan at pag-asa. Kaya, Cancer, kung nahihirapan ka siguro meron kang mga utang, trabaho, wala kang trabaho, or kung anumang kahirapan ang nararanasan mo, ang pagdarasal, ayan, ganyan ang mga Hapon eh, walang L. Ang pagdarasal para sa isang himala sa pananalapi ay makakapagbigay sa iyo ng lakas at katiyakan na bibigyan ka ng ng Diyos, which is my divine source side dito, and my blessings and wisdom, ano, na bibigyan ka ng kung ano man ang nararapat sa iyo, ano, kung wisdom, kung anong blessings yan, opportunity na ibibigay sa iyo ng Panginoon, ano, sa oras na iyong pangangailangan. So, kailangan talaga, prayer talaga. Yun lang. Ang prayer is petition. So, meaning, ikaw ang gagawa na sarili mong petition. Labas ko lang yung bell ko. Wait lang ha. Okay, Cancer, ito ang aking bell. So, ibebell ko to, Cancer. After na may bell ko, mag-sign of cross ka in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay? Tapos, magbabanggit ako ng magbabanggit ako ng prayer base sa iyong mga baraha. Okay, Cancer? Ibebel ko na ha. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Lord, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Sabi mo akin ha, kasi ikaw, sa iyo to, Cancer. At sa aking pamilya. Kung may pamilya ka, sabihin mo rin. At sa aking mahal sa buhay. Napakahirap nitong mga nakaraang linggo or buwan or kung ilang taon. Ikaw nang bahalang mag-arrange dyan, ano? Ngunit alam ko, ibibigay mo sa amin or sa akin ang lahat ng iyong pagmamahal.
Lord, alam ko ang iyong mga pagpapala ay nangangailangan ng oras. Mangyaring magpadala ka sa akin ng isang himala or isang blessings, blessing sa pananalapi dahil gusto mo ng pera, pananalapi. Lord, natatakot ako na hindi ko malulutas ang mga problemang meron ako at problema na ako lang mag-isa, lalo na kung ikaw ang cancer na solo, walang asawa or single parent. Sabihin mo yon, Lord, natatakot ako na hindi ko malulutas sa mga problemang ito na mag-isa. Ikaw na mag-arrange, ha? At Lord, bigyan niyo ako ng karunungan. Dahil meron tayong wisdom. Okay? So, bigyan niyo ako ng wisdom, karunungan, para maturuan ko ang sarili ko. Sarili ko ng pagmamahal, pagmamahal sa aking pamilya, sa aking co-worker, sa mga taong nasa paligid ko. Yan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay? Pwede rin gumamit ka na ito, may opportunity tayo, or pwede rin, ikaw nang bahalang mag-arrange. Kung wala kang idea, tingnan mo na lang itong baraha mo. Let's say, cancer, naka-resonate ka. Kasi mayroong mga tao na hindi talaga, pag negatibo ang nagiging resulta ng baraha, hindi ako yan. Paano mo naman nasabi? Hindi mo reading ito, Kaya, kailangan talaga self-awareness, self-reflection. Ngayon, kung sa tingin mo naka-resonate ka, then pick upin mo yung mga mensahe ng bawat baraha. At diyan ka gumawa ng prayer mo. Kasi, tsaka, meron mga nagsisend sa akin, na hindi raw nila alam kung paano magdasal. So, ngayon, meron akong ginawang example, which is, ito kasi ang lumabas sa baraha. Pero, pwede mo i-change yun, Just like kanina, sabi ko, himala, blessings, meron. Or hindi ko naman nasabi ang opportunity or enlightenment, Ikaw na ang bahala, or make decision, adventure, spirit guides, thought power, divine source, di ba? Ikaw na ang bahalang mag-arrange yan, cancer. Ang pagdadasal naman, wala namang fix yan Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung sa tingin mo na, eto ang gusto kong sabihin kay Lord, yun ang gawin mo. Okay? Nabel ko na ba to? Well, anyway, kahit hindi na, okay na yan. Sorry, nakalimutan ko. Sa sobrang dami kong gusto sabihin. So, cancer, move on tayo sa soul contract. Meron po ako napili. Wait lang. Kukuhanin ko lang yung aking tablet. Sandali lang, ha. Okay, cancer. So, sinulat ko sa papel ang napili ko, Sandali lang, ha. Maglagay lang po muna ako ng lemongrass. Bango niyan. Cancer, amuin mo. Bango. No, bango na. Okay, cancer. So, cancer, ito napili ko. Teka lang ha, Mancera Angeline. Okay, si Mancera Angeline, cancer po ako, July 27. And yung aking person ko, March 5. Yung person niya, PI. Okay lang naman. Sorry, ako rin, ganyan ako, mali-mali ako. Bulol nga ako di ba? Okay lang yan, Ma'am Mancera. Isa sa pagta-type, nagkakamali-mali tayo. It's okay. So, ngayon, ang masasabi ko, Cancer, July 27. Ang soul contract ni July 27 kay March 5. Siya ang rival mo, Ma'am Mancera. Rival mo siya. At meron po kayong soul contract na tinatawag na soul rivalry po. Kaya kung meron kayong kahit na may hindi kayo nagkakaintindihan, ang mga kaganapan sa or meron kayong pinagtatalunan sa everyday life nyo, or kasi sabi nyo person nyo to, So, ang soul rivalry naman kasi, it's either na good or bad. Parang sa business, di ba? Magka-business rivalry kayo. Pero at the same time, meron namang good rivalry, na which is magpapataas ng motivation or magiging inspired ka. Alam mo yon?
So, ganito ang inyong ang inyong soul contract, soul rivalry, at nasa sa inyo na po 'yan. Kung imo-motivate niyo ba ang isa't isa or bibigyan niyo ba ang inspiration ng isa't isa? Yun din kasi ang magi-stimulate sa inyo sa inyong dalawa. Kayo ma'am lalo na. And at the same time na napag-alaman ko rin na itong si March 5 is pareho din. Pareho kayo ng soul contract at pinagtagpo po kayo ng tadhana. At maswerte po kayo nakita niyo yung person na hindi naman person kahit na tao hindi niyo karelasyon kahit na magulang niyo ganun na meron kayong soul contract. So ang inyong soul contract po is soul rivalry na nasa sa inyo na po yan kung idadaloy niyo sa bad or idadaloy niyo sa good. Whether it's bad or good, yung memory, dala yan ng soul. Yung experiences nyo na nakukuha yan ng soul. Kasi ang soul natin as ang memory, na andun naiipon. So, pagka meron mga kung anumang experiences ang meron kayo, alam ng soul nyo po. Pero yung katawan natin, wala na yan. Yung katawan tao, wala na yan. Kasi nabubulok yan, binabaon sa lupa, later on, magiging abo. So, wala itong katawan natin. Ang matitira lang yung soul natin, which is naandun ang memory natin. So, may memory kayo dito kay March 5. Malamang na sa past life nyo, hindi naman kasi past life reading to, kung gusto mo mag-request, pwede nating malaman. More on, hahalukayin natin to. Punta tayo sa Akashic Record para malaman natin bakit kayo naging soul rivalry. Baka in past life, meron kayong kakaibang mga ginawa, hindi natin alam, Ma'am Mancera, Mancera Angeline. So, maganda yan, ma'am. Kung gusto mo ng Akashic reading, alamin natin ang inyong past life, Pero, ito ang masasabi ko. So, ang inyong soul contract po is soul rivalry. Okay? At nasa sa inyo na po yan. Okay? So, yan lang po ang mga maibibigay ko sa inyo. At thank you po Ma'am Mancera Angeline. Thank you po sa inyong paglahok, sa inyong pag-comment, and stay tuned po kayo. At pwede rin po kayong mag-send ulit, halimbawa, nagbago na inyong person, may panibago kayong BF, ganun, tapos meron kayong co-worker na hindi nyo makasundo, or meron kayong crush, lagay nyo lang po kuhanin yung birthday nila. Tapos, para mapili ko po kayo ulit sa susunod. Okay? So, Ma'am Mancera Angeline, thank you po. Thank you sa paglahok at sa inyo, Cancer. Thank you sa oras na inilaan nyo, sa like, share, comment, at sa mga cross-watcher. Kung gusto nyo, kahit hindi na po kayo mag-subscribe, okay lang po sa akin yun. Yun ang sinasabi sa akin ng universe. Tumulong ako, magserbisyo ako sa inyo, at ang Panginoon ang bahala sa akin. Okay? So, kung gusto nyo, mag-send lang po kayo ng inyong birth date at yung person nyo. Okay? Sa mga subscribers ko, ganun din po. Kung gusto nyo, huwag nyo na lagyan ang pangalan nyo. Kung ayaw nyo kung ayaw nyo malantad sa comment section, or pwede rin kayo mag-send sa Facebook. Ilagay nyo kung sino ba yon. Okay? So, thank you Namaste po. Bye-bye!